Lungsod ng Quezon sa simula ng taong 2025 ay nyanig ng isang hindi mapapatawad na krimen. Sa likod ng pinto ng isang maliit na inuupahang kwarto, isang anghel ang sapilitang inagawa ng buhay ng isang demonyo sa isang napakasakit na katahimikan. Ang pagpanao ng batang babaeng ito ay nag-iwan ng matinding paghihinagpis na naglantad sa isang malupit at kahindik-hindik na gawaing hindi abot ng isip ng tao. Matatakpan kaya ang nakapangingilabot na krimeng ito ng isang tuso at sopistikadong plano? Darating kaya ang hustisya sa tamang oras upang patahanin ang kaluluwang humihingi ng katarungan? Ang mainit na singaw ng tag-araw sa Kalakhang, Maynila ay tila nakapapaso, sumisingaw mula sa aspalto ng highway na nagdudugtong sa lungsod ng Quezon at Bulacan. Sa isang karaniwang checkpoint, ang pila ng mga sasakyan ay tila ahas na nag-uunahan sa gitna ng maalinsangan at makapal na hangin na puno ng usok at alikabok. Ang tanghaling iyon ay tila isang ordinaryong araw ng trabaho para kay Police Lieutenant Leandro Reyes, isang batang opisyal mula sa Highway Patrol Group o DIF. Hanggang sa sininyasan niyang huminto ang isang lumang Mitsubishi T300 pickup na may dalang mga kinalawang na drum dahil mukhang sobra ito sa karga. Ang trooper, isang lalaking payak ang pananamit, ay nagmamadaling bumaba habang tagaktak ang pawis upang iabot ang mga dokumento na may bakas ng kaba sa mukha. Habang pinoproseso ang paglabag, isang maliit ngunit kakaibang detalye ang umagaw sa matalas na pansin ni Elliot. Lindro. Sa gitna ng mga drum na may karaniwang takip, may dalawang drum na mukhang kahina-hinala. Ang takip ng mga ito ay hinanggamit ang magaspang at magulong pagkakagawa. Ang ibabaw ng metal ay medyo nakumbok pa nga, tila may pinipigilang hindi nakikitang puwersa mula sa loob. Hoy, Manong, bakit itong dalawang drum ay hinang hanggang sa sumara ng ganito? Tanong ni Elliot. Lindro. Hindi maalis ang kanyang paningin sa kahina-hinalang bagay na iyon. Nabigla ang trooper at kinakabahang sumagot. Baka po natatakot na tumapon ang langis, sir. Ako po ay bayarang trooper lang ng mga bumibili ng scrap o junk shop. Hinahakot ko lang po kung ano ang ibigay nila. Wala po akong alam. Ang paligoy-ligoy na sagot na ito ay lalo lamang nagpalala sa hinala. Sinasabi ng kanyang kutob bilang pulis na hindi lamang ito ordinaryong kargamento ng gamit na langis. Nang sandali ring iyon, ang buong sasakyan at ang karga nito ay inutos na i-hold para sa mas malalim na investigasyon. Naging balot ng tensyon ang kapaligiran sa presinto. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga investigador, inilabas ang utos na hiwain ang dalawang drum na iyon. Ang tunog ng grinder ay matining na umalingaw-ngaw, pinupunit ang makapal na bakal sa gitna ng nakapangingilabot na katahimikan. Nang mabuksan ang unang hiwa, isang napakatapang at nakasusuyang amoy ng nabubulok na kamatayan ang biglang sumingaw palabas. Tumutusok sa pang-amoy at naging dahilan upang mapaatras ang lahat habang umaakyat ang pagduduwal sa kanilang mga lalamunan. Nang tuluyang masungkit at mabuksan ang takip ng drum, ang tanawing tumambad sa loob ay nagpatigagal maging sa mga pinakasanay ng opisyal ng pulisya. Hindi iyon gamit na langis. Sa loob nito ay may bahagi ng katawan ng tao na labis ng naagnas, malupit na isiniksik sa loob ng malapot na likido. Umabot sa sukdulan ang lagim ng buksan ang pangalawang drum. Naroon ang natitirang bahagi ng katawan ng isang batang babae. Ang kanyang itim na buhok na dati mahaba at maganda ngayon ay malagkit at buhol-buhol na sa pagkaagnas. Ang kanyang magandang mukha na parang diwata ay isa na lamang bukol na walang hugis at hindi na makilala. Ang krimen ng salarin ay nakahantad sa pinakabrutal at walang awang pamamaraan. Ang biktima ay hindi lamang pinatay, kundi ang kanyang katawan ay malupit ding pinagputol-putol upang pagtakpan ang ebidensya. Isang espesyal na pangkat mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CID ng Quezon City Police District ang agad na binuo. Ang labanan ng kaisipan laban sa hindi nakikitang salarin ay opisyal na nagsimula mula sa dalawang drum ng kamatayan. Ang espesyal na pangkat sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Roberto Mendoza ay nagtrabaho ng may napakabilis na pagkilos. Dalawang sangay ng investigasyon ang sabay na inilunsad upang paliitin ang ginagalawan ng salarin. Ang unang sangay, na hawak ng mga pinakabeteranong investigador, ay nakatuon sa pagtukoy kung saan nagmula ang dalawang drum. Nagsimula sa trooper ng pickup, sinundan ng paghahanap ang kanyang pahayag patungo sa isang junk shop sa Bulacan. Gayunpaman, mabilis na humantong sa dead end ang bakas na iyon.
Bahagya lamang naaalala ng may-ari ng junk shop na binili niya ang mga drum sa isang hindi kilalang lalaki sa pamamagitan ng cash na walang resibo at walang numero ng telepono. Plinano ng salarin ang lahat ng mailabis na pag-iingat upang putulin ang unang bahagi ng koneksyon. Samantala, ang ikalawang sangay ng investigasyon, isang gawaing higit na nakadudurog ng puso, ay ang pagkakakilanlan sa biktima. Ang mga anunsyo ng nawawalang tao ay malawakang ikinalat sa media at ilang araw lamang ang lumipas ay sumibol ang kakarampot na pag-asa. Ang pamunuan ng isang junior high school sa Barangay Cruz Naligas, lungsod ng Quezon ay nag-ulat ng kahina-hinalang pagkawala ng isang guro sa Ingles na nagngangalang Maria Clara Santos. Ilang araw na siyang lumiban ng walang dahilan at misteryosong patay ang kanyang telepono. Ang mga unang katangiang iniulat ay tila tugmang-tugma. Ang pamilya ni Clara sa Iloilo ay agad na pinakiusapang pumunta sa lungsod ng Quezon upang sumailalim sa prosesong hindi kailanman nanaisin ng sinumang magulang. Nang makilala ng matandang ina, habang nanginginig, ang paboritong shawl na gawa sa hablon ng kanyang anak sa gitna ng ilang natirang ebidensya, siya ay hinimatay. Ang resulta ng ECT test pagkatapos nito ay nagsilbing huling hiwa ng kutsilyo na kumumpirma sa malupit na katotohanan. Ang biktima ay si Maria Clara Santos, 26 anyos, isang batang guro sa kasagsagan ng kanyang ginintuang edad. Naihayag na ang pagkakakilanlan ng biktima. Subalit, ito ang lalong nagbalot sa kaso ng mas madilim at mas mabigat na anino ng misteryo. Ang buhay ni Clara, ayon sa pahayag ng lahat, ay isang larawan ng napakadalisay na pamumuhay. Ipinanganak sa Iloilo, si Clara ay isang masunuring anak. Siya ang ipinagmamalaki ng pamilya nang mag-isa siyang makipagsapalaran sa Maynila at nakapasok sa prestihiyosong Philippine Normal University. Sa kanyang magandang hitsura na parang diwata, mahaba at itim na buhok, aakit-akit na mukha, at mahinhing boses, madali sanang magkaroon ng maraming manliligaw si Clara. Ngunit pinili niya ang isang simpleng buhay at medyo sarado sa iba. Ang buong oras at enerhiya niya ay iginugol niya sa pagtuturo at para sa mga mag-aaral na kanyang minamahal. Napakatuwid at napakabuti ng buhay ni Clara, sir. Sa labas ng oras ng pagtuturo sa paaralan, umuuwi lang siya sa inuupahang kwarto para maghanda ng mga lesson. Ang mga kaibigan niya ay ilang babaeng naging malapit sa kanya simula pa noong kolehiyo, sabi ni Aling Teresita habang humihikbi. Ang kanyang buhay ay isang tuwid at paulit-ulit na linya. Paaralan, inuupahang kwarto. Walang kasintahan, walang alitan, walang kapintasan. Sino ang makagagawa ng ganoon kalupit na bagay sa isang anghel na tulad niya? Maingat na sinuri muli ng mga investigador ang bawat panlipunang ugnayan ng biktima, kinapanayam ang lahat ng nakatira sa maliit na eskinita sa Barangay Cruz Naligas kung saan umuupa ng kwarto si Clara. Si Aling Nena, ang may-ari ng isang maliit na sari-sari store sa dulo ng eskinita, ay nagsabi, si Maam Clara ay napakabait na bata. Araw-araw pag-uwi mula sa pagtuturo, siguradong dadaan siya para bumili ng inumin o merienda. Napakagalang niya. Palaging nakangiti at bumabati kahit kanino. Ilang araw ko siyang hindi nakita. Akala ko umuwi siya sa probinsya para magbakasyon. Kinumpirma rin ito ng isang batang mag-asawang nakatira sa tapat ng kanyang kwarto. Gabi-gabi naming nakikita na bukas ang ilaw sa kwarto ng gurong iyon hanggang madaling araw. Baka nagwawasto ng mga test paper ng mga estudyante niya. Mag-isa lang siyang nakatira. Minsan naawa rin kami sa kanya. Isang lalaki na nagngangalang Lando Cruz, may-ari ng talyer ng motor sa tabi ng kwarto ni Clara, ay tila napaka-kooperatiba at maayos na nagkwento. Nakakaawa talaga si Maam Clara, pareho kaming dayo dito galing sa probinsya. Ako ay mula sa Pangasinan, dahil nakikita kong mag-isa siyang nakatira at mukha naman siyang mabuting tao. Minsan, kapag nasira ang motor niya o may problema sa kuryente sa kwarto niya, tinutulungan ko siyang ayusin ng walang bayad. Ang huling beses na nagkita kami ay ilang araw na ang nakararaan. Mukha namang normal, masaya. Akala ko nga nag-leave siya para umuwi sa probinsya. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Ang pahayag ni Lando ay kapareho ng sa ibang mga kapitbahay. Lahat ay pare-pareho at hindi nagpapakita ng anumang kahina-hinala. Nang ang investigasyon ay tila muling humantong sa dead end sa gitna ng pader ng katahimikan,
ang mga digital forensic expert mula sa pambansang punong tanggapan ng Philippine National Police o Camp Crame ay nakatagpo ng liwanag sa dulo ng lagusan. Mula sa milyon-milyong bit ng hilaw na datos na ibinigay ng mga cellular operator, matagumpay nilang nabawi ang buong history ng tawag at mensahe na nabura mula sa cellphone ni Clara. Ipinakita ng malamig na datos na noong nakapanlulumong gabing iyon, nakatanggap si Clara ng isang tawag mula sa isang numero ng telepono na hindi nakasave sa kanyang contacts. Ang tawag ay tumagal lamang ng ilang dosenang segundo. Gayunpaman, ang tawag na iyon ang naging pinakamahalagang susi. Ibinunyag nito ang huling taong kumausap sa batang guro bago siya patahanin ng tuluyan. Ang pahiwatig mula sa disposable SD card na iyon ay naging sentro ng atensyon ng buong espesyal na pangkat. Lahat ng teorya at direksyon ng investigasyon ngayon ay nakasentro sa nakamamatay na tawag sa telepono na tumagal lamang ng ilang dosenang segundo. Ang pinaka-elitistang puwersa ng mga investigador ay idineploy upang siyasatin ang bawat maliit na pahiwatig. Pinuntahan nila ang lugar ng Araneta City Cubao Bus Terminal, isang lugar na kilalang masalimuot at matao. Matapos ang ilang araw na paghahanap at matyagang pagtutugma ng impormasyon, sa wakas ay pumanig sa kanila ang swerte nang makita nila ang isang street vendor na nagbenta ng nasabing ETH card. Sa ilalim ng pressure ng mga tanong sa interogasyon at sa mga alaala na matagumpay na nahukay, nagbigay ang vendor ng paglalarawan ng pagkakakilanlan ng bumili na napakahalaga. Isang lalaki na nasa edad 30, medyo malaki ang pangangatawan, kayumanggi ang balat, at may magaspang na kamay. Mukhang isang construction worker o manual laborer. Kasabay nito, ang resulta ng pagsusuri ng datos mula sa cell site tower o TTs ng Digital Forensic Team ay nagdala ng mas nakagugulat na impormasyon. Ang lokasyon ng cellphone na gumamit ng disposable SD card nang tumawag kay Clara ay tumpak na natukoy na nasa loob ng radius na wala pang 150 metro sa paligid ng kanyang inuupahang kwarto. Ang mga malamig na datos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kinumpirma ng datos ang isang kahindik-hindik na katotohanan. Hindi tinawagan ng salarin si Clara mula sa malayo. Siya ay nakatayo mismo sa eskinita na iyon o sa isang napakalapit na lokasyon. Palihim na nagmamasid, naghihintay na mahulog ang batang guro sa patibong na kanyang inihanda. Ang dalawang detalyeng ito, ang paglalarawan sa bumili ng SP at ang lokasyon ng tawag, ay nakatulong sa espesyal na pangkat upang alisin ang lahat ng mga suspect na nasa malayo at ituon ang target sa isang tao sa kapaligiran ng tinitirhan ng biktima. Isang propesyonal na kutob ang nagsabi kay Cole. Roberto Mendoza, ang pinuno ng pangkat, na may nalampasan silang mahalagang bagay sa unang lokasyon, ang inuupahang kwarto ni Clara. Inutusan ng isang special task unit na binubuo ng mga dalubhasa sa mataas na teknolohiya na bumalik upang halughugin muli ang kwartong iyon nang may ganap na pag-iingat at katiyakan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila naghahanap ng mga biological na bakas, kundi sinusuyod ang bawat sentimetro upang maghanap ng mga hindi pangkaraniwang electronic device. At pagkatapos, ang pinakakakilakilabot na bagay ay nabunyag. Nang dumaan ang scanner sa isang electrical outlet sa kwarto, patuloy itong tumunog ng ibip-bip. Matapos maingat na sungkitin ang plastik na takip nito, nanigas ang mga investigador nang makita ang isang napakaliit na lens ng kamera, bahagya lamang na mas malaki sa ulo ng aspile, na tuwirang nakatutok sa kama. Doble ang lagim nang makita ang kahalintulad na kamera sa banyo, maayos na nakakonekta sa electrical wiring system sa loob ng pader. Ang kalupitan ng salarin ay lampas sa imahinasyon. Hindi lamang siya pumatay, kundi matagal na rin niyang minamanmanan ang bawat pinakapribadong aktibidad ng kanyang biktima. Agad na tinunton ang pinagmulan ng mga demonyong espiya na ito. Batay sa modelo at serial number, mabilis na natukoy ng mga investigador ang distributor nito at sinundan ito hanggang sa isang tindahan sa Gilmore DE Center. Dito ibinenta ang mga kamera na ito halos 8 buwan na ang nakalipas. Agad na isinagawa sa screen ng computer ang kahilingang kunin ang mga kuha ng security camera o thesis ng tindahan. Sa gitna ng medyo malabong kuha ng nakaraan, napakalinaw na lumitaw ang figura ng isang lalaking pamilyar ang tindig at mukha. Ang lalaking iyon ay si Lando Cruz, ang mabait na kapitbahay. Bumili siya ng 2 kamera at isang set ng wireless transmitter. Lahat na nakakalat na piraso ng puzzle ay perpekto ng nagtagpo.
Opisyal nang naisara ang lambat. Nabunyag ang katotohanan hindi sa pamamagitan ng pag-amin, kundi sa pamamagitan ng serye ng mga lohikal at hindi mapasusubalian na siyentipikong ebidensya. Ang mga imahe mula sa kikiki sa electronic store, datos ng lokasyon ng tawag mula sa disposable card, at higit sa lahat, ang mga immoral na kamera na natagpuan sa loob ng kwarto ng biktima ay pawang nakaturo sa iisang salarin. Isang taong hindi kailanman pinaghinalaan, si Lando Cruz, ang mabait na kapitbahay. Agad na pinirmahan ang warrant of arrest noong gabi ring iyon. Ang plano ng pag-aresto ay mabilis na binuo at ginawang napakasekreto. Upang maiwasang maging alerto ang salarin at tumakas, isang pangkat ng mga espesyal na investigador na nagpanggap ng mga customer na gustong magpaayos ng motor ang unang lalapit. Kinaumagahan, bumukas ang talyer ni Lando tulad ng dati. Abala siya sa paghihigpit ng mga tornilyo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ang tahimik at masipag na ekspresyon tulad ng karaniwan. Wala siyang kamalay-malay na ang lambat ng katarungan ay nakalatag na sa mismong harapan niya. Nang pumasok ang dalawang hindi kilalang customer, kaswal na ibinaba ni Lando ang kanyang mga gamit at nagtanong, "Ano pong problema ng motor, boss?" Eksakto sa sandaling iyon, humakbang pasulong mula sa likuran si Cole, Roberto Mendoza at ang kanyang mga kasamahan. "Lando Cruz, kami ay mula sa pulisya. Inaaresto ka namin dahil sa pagkakadawit sa kasong pagpatay kay Maria Clara Santos." Ang mga salitang iyon ay parang maso na humampas sa ulo ni Lando. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang wrench sa kanyang kamay ay nahulog at kumalembang sa semento. Ang labis na pagkagulat na iyon ay tumagal lamang ng ilang sandali bago na uwi sa matinding pagkabahala. "Nasabi ko na po ang lahat. Nasaan ang ebidensya? Anong ebidensya ang meron kayo para arestuhin ako?" Sigaw ni Lando, sinusubukang gamitin ang galit upang pagtakpan ang matinding takot. Walang sinabi si Cole Mendoza. Mahinahon niyang itinulak ang isang malinaw na nakaimprentang may kulay na litrato papunta kay Lando. Iyon ay ang imaheng kinuha mula sa kikis ng electronic store sa Gilmore DE Center. Sa litratong iyon, isang lalaking nakasuot ng kupas na polo ang maingat na pumipili ng isang set ng super small camera. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Lando Cruz. Namutla ang mukha ni Lando. Nagmamadali siyang umiling. Hindi ako yan. Kamukha ko lang." Muling itinulak ni Cole Mendoza ang ikalawang dokumento. Ito ang mapa ng pagsusuri ng datos mula sa cell site. Ipinapakita nito na ang tawag mula sa disposable SD card patungo sa cellphone ni Ma'am Clara ay ginawa sa loob ng radius na 150 metro mula sa bahay mo. "Nasaan ka noong mga oras na iyon, Lando?" Nagsimula nang gumuho ang kuta ng kasinungalingan ni Lando. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Cole Mendoza. Ibinigay niya ang huling dagok sa pamamagitan ng paglalapag ng serye ng mga close-up na litrato sa ibabaw ng mesa. Litrato ng isang sinungkit na electrical outlet. Litrato ng lens ng kamera na kasing liit ng ulo ng aspile na tuwirang nakatutok sa kwarto. Litrato ng koneksyon ng wire sa banyo, at panghuli, larawan ng binuksang laptop ni Lando sa bahay niya. Sa screen nito ay ang interface ng surveillance software na may maliliit na window na nagpapakita ng live na kuha mula sa mga kanto sa loob ng bahay ni Clara. "Hanggang ngayon ba gusto mo pa ring umarte, Lando Cruz?" Ang tanong na iyon, kasama ang mga hindi mapasusubali ang larawan, ay tuluyan ng sumira sa kanyang depensa. Matinding nanginig ang kanyang buong katawan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa. Sinabunutan ng kanyang mga magagaspang na kamay ang kanyang magulong buhok, at pagkatapos ay umiyak at humagulgol na parang isang sugatang hayop. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pagsisisi, kundi galit ng isang taong inilantad ang buong karumihan at kabalahuraan. Makalipas ang ilang sandali, iniangat niya ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang umamin habang paos ang boses. "Ako iyon. Ako ang gumawa ng lahat." Nagsimula siyang magkwento tungkol sa araw na lumipat si Clara sa inuupahang kwarto sa tabi niya. "Unang beses ko siyang nakita, parang tinamaan ako ng kidlat. Buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kaganda at kadalisay. Para siyang anghel. Nang makita ko siya, pakiramdam ko ang buhay kong amoy langis lang ay nagkaroon muli ng liwanag."
Gayunpaman, ang pagmamahal ni Lando ay mabilis na nauwi sa isang mapang-angking obsesyon. Sinubukan niya ang lahat ng paraan upang mapalapit, nagkusang tumulong sa tuwing may pinagdaraan ng hirap si Clara. Ngunit ang isinukli lang nito ay isang malumanay na pasasalamat. Isang hindi nakikitang distansya na palaging pinapanatili ni Clara. Ang banayad na pagtanggi na iyon ay lalo lamang pumukao sa pagkahayop niya. Bakit niya ako tinatanggihan? Minamaliit ba niya ako dahil isa lang akong maruming mekaniko galing sa probinsya? Kung hindi niya makuha ang puso ni Clara, dapat niyang makuha ang pribadong buhay nito. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakataon noong hinilingan siyang ayusin ang sistema ng kuryente, madali siyang nakapaglagay ng dalawang mata ng demonyo sa mga pinakasensitibong lokasyon. Mula noon, gabi-gabi akong umuupo sa harap ng screen ng laptop. Nakikita ko siyang ginagawa ang lahat, nakikitang naghahanda ng lesson, nakikitang naliligo, nakikitang natutulog. Ang pakiramdam na iyon ay nagparamdam sa akin na parang hari, at siya ay aking personal na pag-aari. Sa loob ng 8 buwan, nalunod siya sa kanyang immoral na mundo, pinupunan ang kanyang makahayop na pagnanasa sa pamamagitan ng paglabag sa bawat pinakapribadong sandali ng babaeng kanyang pinapangarap. Ngunit ang pagnanasa ng tao ay isang balon na walang hangganan. Ang pagsilip lamang ay hindi na sapat para masiyahan siya. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang maramdaman. Gusto kong maging akin siya ng buo. Maingat na binuo ang plano upang mapasa kanya si Clara. Alam niyang si Clara ay isang guro na mahigpit na pinoprotektahan ang kanyang dangal. Naisip niya ang ideyang bigyan siya ng pampatulog, halayin siya, at pagkatapos ay i-video. Kapag hawak niya ang video na iyon, nakatitiyak siyang makokontrol niya si Clara habang buhay at magagawa niya itong alipin ng kanyang pagnanasa. Pumunta siya sa Araneta City, Cubao Bus Terminal kung saan ang dati niyang koneksyon ay matutulungan siyang makakuha ng napakatapang na pampatulog na walang kulay at walang amoy. Ginamit niya ang kanyang kaarawan bilang dahilan, lumikha ng isang nakakaawang drama tungkol sa isang malungkot na lalaking kailangan ng kaibigang makakasama. At si Clara, dahil sa awa at hiya, ay nahulog sa patibong ni Lando. Sa nakapanulumong gabing iyon, naihanda na niya ang lahat. Hininaluan niya ng pampatulog ang isang bote ng San Miguel beer. Nang dumating si Clara, mukhang napakaganda sa kanyang pambabaeng damit habang may dalang munting regalo. Mabilis na tumibok ang puso ni Lando na puno ng pagnanasa. Patuloy siyang nagbuhos ng serbesa hanggang sa maubos ito ni Clara. At pagkatapos ay napasubsob si Clara sa mesa. Walang malay. Agad na ibinaba ni Lando ang rolling door ng kanyang talyer, at pagkatapos ay binuhat ang nanghihinang katawan ni Clara patungo sa kanyang kwarto sa itaas. Ang lugar kung saan ang impyerno sa lupa ay inihanda. Ginawa ko ang kabalahuraang iyon sa kanya, pag-amin ni Lando sa mahinang boses. Ginawa ko ng paulit-ulit. Sa ilalim ng epekto ng pampatulog, wala siyang alam. Ang malaanghel na mukhang iyon, ang magandang katawan na iyon, nasa mga kamay ko na lahat. Halos 3:00 na ng madaling araw matapos punan ang kanyang makahayop na pagnanasa, umupo siya upang panoorin muli ang video na kani-kanina lang ay kinunan niya. Ngunit, eksakto sa oras na pakiramdam niya ay panalo siya, isang mahinang daing mula sa ibabaw ng kama ang nagpagulat sa kanya. Natauhan na si Clara. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay nakita ang labis na takot sa kanyang mga mata nang makita si Lando na nakaupo roon na may nakadidiring ngiti. Anong ginawa mo sa akin? Minaliit ni Lando ang lakas at dignidad ng isang batang guro. Sa halip na matakot, ginamit ni Clara ang natitira niyang lakas upang malakas na itulak si Lando at tumakbo pababa sa unang palapag. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang magsumbong sa pulisya. Nang mahawakan pa lang ng kanyang kamay ang cellphone na nasa mesa pa rin, inatake siya ni Lando at mahigpit na niyakap mula sa likuran. Bitiwan mo ako, hayop, sigaw ni Clara na ginagamit ang natitirang lakas para hampasin ang bakal na rolling door na lumikha ng malakas na dagundong. Tulong! Tulong! Ang paghingi ng saklolo ni Clara ay parang kampana ng kamatayan para kay Lando. Ang matinding takot na mahuli ay sumabog, tinabunan ang lahat ng bagay. Sumabog sa kanyang sarili ang kabaliwan ng isang nasusukol na hayop.
Umuuwal niyang dinampot ang isang malaking wrench sa ibabaw ng mesa at sa gulat ay iniwasiwas ito at inihampas sa ulo ni Clara. Minsan, 2 beses. Patuloy siyang pumukpok ng walang malay hanggang sa ang katawang hawak niya ay nanlambot at ang paghingi ng saklolo ay tuluyan ng huminto. Binalot ng nakapangingilabot na katahimikan ang talyer. Ang instinto na mabuhay at ang kalupitang nakabaon sa kanyang pagkatao ay mabilis na namayani. Kailangan niyang alisin ang mga bakas. Napako ang kanyang paningin sa mga drum ng gamit na langis sa sulok ng kwarto. Isang malupit na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinalagkad niya ang bangkay ni Clara sa bodega. Ngunit nang subukang ipasok ang katawan, hindi kasya ang sukat nito. Taglay ang lamig ng isang kargador, ginamit niya ang grinder at mga gamit sa talyer para hatiin ang katawan ng biktima sa dalawa. Ipinasok niya ang bawat bahagi sa magkaibang drum, at pagkatapos ay maingat na hinang ang mga takip hanggang sa muling sumara ng mahigpit. Pagkatapos noon, maingat niyang nilinis ang pinangyarihan ng krimen, gumamit pa ng gasolina para alisin ang mga mansa ng dugo. 2 araw ang lumipas, umarkila siya ng isang lumang AC-300 pickup, nagkabit ng peking plaka, at dinala ang mga drum ng kamatayan sa Bulacan, at ibinenta ang mga ito sa murang halaga sa isang junk shop na hindi niya kilala. Naniniwalang ang kanyang krimen ay binaon na ng tuluyan. Sa unang pagdinig sa Quezon City Regional Trial Court, sa harap ng lupon ng mga hurado, yumuko ng malalim si Lando at inamin ang lahat ng kanyang krimen. Hinusgahan ng korte na ang ginawa ng akusado ay napakalubha, planado, nagpapakita ng pagkasira ng moralidad at pagkawala ng pagkatao. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang pagpatay, kundi isang serye ng mga planadong krimen. Mula sa paglabag sa privacy, panggagahasa, hanggang sa huli ay pagpatay sa biktima at pag-alis ng ebidensya sa malupit at kahindik-hindik na paraan. Itinuring na imposible nang magbago pa ang akusado. Sa mga kasong sinadyang pagpatay, panggagahasa, at paglabag sa privacy, ipinataw ng korte ang pinakamataas na parusa na naaayon sa batas kay Lando Cruz, ang panghabang buhay na pagkakabilanggo, reclusion perpetua. Ang karampatang parusang iyon ay para sa isang krimen na hindi mapapatawad. Isang matinding babala para sa mga may immoral na pamumuhay at isang hustisya, kahit huli na, para sa hindi matahimik na kaluluwa ni Maria Clara Santos. Ang kasong ito ay isang napakahalagang aral. Isang masakit na babala tungkol sa mga demonyong maaaring magtago sa likod ng maskara ng kabutihan at pagmamalasakit. Manatiling mapagbantay, alamin kung paano protektahan ang sarili, at huwag mag-atubiling magsalita laban sa mga hindi pangkaraniwang